We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon ini ang One Western Visayas, masaligan, sadsaran sang kamatuoran kag wala sang ginadampigan. Ako si Gertrude Charlotte. Magadulong sa inyo sang pinakadako kag komprehensibo nga mga balita sa Kabisayan na katungdan, Caitlin Revilla, live sa GMA Iloilo Station. Kag ako naman yung kapuso, Aiden Prietos, live hikan diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, piso nga provisional fare increase sa PUJ nga ginaprobahan sang LTFRB ipatuman na sa October 8. Pagpasaka sang plete sa mga PUJ, bentaha sa mga driver apang kulang kuno ini kumpara sa una nilang ginpangayo sa LTFRB. Samtang pila ka pasahero ginakabig naman nga perwisyo ang saka sa pasahe. Yaring balita nga gitutukan live ni John Sala. John? Kate Adrian, puwerte na gani kuno subong kamahal ang presyo sa mga nagapangunang balaklon kag sang gatong. Nagdugang pa ang pagpasaka sang plete sa mga public utility jeepney. Gani subong suno sa mga pasahero, halit ini bangod dugang naman kuno ini nga palasanon sa ila pang adlaw-adlaw. 100 pesos ang balon kuno sang una sang Iloy nga si Emmy sang yara pa lang ini sa kolehiyo para kuno ini sa plete. Pagkahaon mga balaydan sa eskwelahan kag may savings pa kuno ini nga ginapauli. Apang subong ang 100 pesos kuno ang pang plete na lang gid. Gani isa ini sa mga nagadisgusto sa pagpasaka sang plete sa mga public utility jeepney. Pero wisyo gina sa mga especially sa mga commuters Ginaprubahan nga provisional fare increase ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga traditional jeepneys. Ang 12 pesos subong ang minimum nga pamasahe ang nahimo na nga 13 pesos. Samtang sa mga modernized jeepneys naman halin sa 14 pesos nga plete, magasaka man ini sa 15 pesos. Ang first year college student nga si Rick, todo tipid na gani kuno sa pagkamatuod lang ang balon sini. Piso lang ang ginsaka sa plete. Apang para sa iya nga naga-double ride pa adlaw-adlaw, dako na ini kuno nga buhin sa iya balon. Gimaras pamindan nga puli. Masakay pa kami liwat sa fiber pa puli. Do ka noblo sa balon namon. Yawan kami tipid. Samtang maswerte na kuno subong kon makapauli sang 500 pesos ang driver nga si Raymar. Tuman pa kuno ini kakulang para sa kinahanglanon sa iya pamilya. Gani para sa iya kag sa mga kasubong sini nga driver, bentahan na kuno ang pagpasaka sa plitihay. Tida ko kataman sa amon nga driver nga kung mapasaka ang piso Siyempre, mahalada ang krudo subong mo. Ang mga pasayro nga minimum na soldo, luoy mata sa ila Ang piso nga dugang sa plete ang para lang sa first 4 kilometers ang biyahe kag wala na sang dugang sa masunod pang kilometro. Mangin epektibo ang saka sa plete sugod Domingo, Oktubre 8. Suno sa mga public utility jeepney drivers, pisar nga dako nagani kuno nga bulig ang piso nga saka sa pletihay. Luyag nila nga madugangan pagid ini kag mapasaka pagid ang plete kag hatagan pagid sila sang madamo pagid nga mga financial assistance sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board bangod sa tuman kamahal nga presyo sang gatong. Jert. Madamo gid nga salamat sa update, John Sala. PBBM ginkakas na ang price ceiling sang bugas sa pungsod. Pila ka rice retailer na lipay sa tikang. Pagpabilin sang presyo sang bugas, luyag sa mga konsumidor. Inyang gitutukan ni Kim Salinas. Mag-aisa na kabulan sa ginpatuman ng price ceiling sa baligyaanay sa bugas sa pungsod. Subong adlaw, ginkakas na ini ni President Ferdinand Marcos Jr. Iri matapos nagpirma sang Memorandum Circular ang Department of Trade and Industry Fair Trade kag Enforcement Bureau Director. Nahimo ang desisyon bangod nakita ang nagataas kagyara sa 81.46% ang compliance rate sa mga retailers. Na-maintain man sa ahensya ang farm gate price sa 14 pesos to 23 pesos. Dugang diri, nakita man sang TTI nga bastante ang supply sa bugas sa pungsod.
Bangod diri, nalipay ang pila ka mga retailer sa tikang bangod madugangan naman ang ilakita. Apang wala pa sila sang tuyo nga gilayon nga pasakaan ang presyo sang ilabugas. Ipabili mo siya po, may stock pa kami nga una nga barato. Mas mayo kanang kwaya kay pa kung may bugas mo barato mapanbuha pa naman presyo namon. Kung mahal mga ta sa monte, mahal mo bigyan namon. Huy-huy naman ang abagas ang pila ka mga konsumidor sa mabatian ng balita. Hingyo ni Nanay Helen ipabilin anay ang presyo sang bugas. Wata tayo mahimo ko na muna ilaya nga pag atakaran dapat na buon git kay para ang isa sa bala man tibawas man bala. Madumduman nga sang ginpatuman ni PBBM ang price ceiling sang bugas, 41 pesos ang presyo sang regular milled rice, samtang 45 pesos naman ang sa well milled rice. Upod kay Cirilo Renduque, Kim Salinas, Western Visayas. Mga puso, sa Negros Occidental naman, kapulisan may persons of interest na sa mga kawatan nga nagtiro sa mag-asawa sa merkado sa syudad sang Talisay. Yaring balita ang gintutukan ni Eileen Pedreso. Paagi sa CCTV footage, positibo ang kapulisan nga mas mapadasig nga makilala ang mga sospek nga nagtiro sa mag-asawa sa merkado sa Barangay Concepcion, Talisay City, Lunes ang kaagahon. We have CCTV footages wherein nakakuan kayo sila, nakabonet. So we have yet to enhance yung footage para strong yung evidence. Napatay ang bana nga si Ildefonso Medalla bangod sa igo sa nagkalain-laing nga bahin sang lawas. Samtang nagapabilin nga confined sa ospital ang asawa sini nga si Denalyn. Base sa paglantaw sa giho sa mga kawatan sa CCTV footage, eksperto na sa pagpangawat ang grupo suno sa kapulisan. Gani abiso subong sini sa publiko, ilabi na sa may kaangay nga establishmento nga sikyaron ang kwarta kag mga malahalon nga gamit sa sulod. Please cooperate with us, no? Do not give opportunities dito sa mga criminals natin. Also, very vital po sa establishment po natin is yung paglalakay ng CCTV. Ginapadalman pa kung konektado ang mga ini sa iban pang nga kaso sang kinawatay sa syudad. Upod Keruel Banggoy, Eileen Pedreso, Western Visayas. Mga kapuso, duha kakatapos ang militar ginatudlo nga persons of interest sa pagpanghaboy sang granada sa Dingle Municipal Library. Pero ang ginatudlo nga suspect ginpanginwala ang akusasyon. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Wasak ang porsyon sa Municipal Library sa banwasang Dingle sang nagsigabo ang granada kahapon sang kaagahon. Nagagawa sa investigasyon sang Dingle Municipal Police Station nga katapos ang Philippine Army ang duwa ka makabig persons of interest sa insidente. Inibase sa kuha sang CCTV sa diin nakitaan nga naka-uniforme pa ang isa sa mga sospek. Ginkilala sang kapulisan ang mga persons of interest nga Sunday Private First Class Romil Julieza kag Staff Sergeant Cal Pasioli nga katapos ang 6th Forward Service Support Unit sang militar. Testimonies of the witnesses that they could pinpoint that they are only the person ato dito during the time of the hand grenade at saka personal identification man sa mga suspects. Gilayon nga nag-imbestigar ang militar kag ginpatawag ang duwa. Apang sunod sa tagpamabas ang 3rd Infantry Division sang militar, ginpanginwala sang duwa ang krimen. Hindi nila yung maagyan yung seat ng explosion. No? Baga nahagip lang talaga sila ng camera doon. On their way out. And yun nga, sabi nga sa atin, sila bang ganito nag-report, no? Nga may naglupok. Apang pagpati sang kapulisan nga motibo sang krimen, ang daan nga hiligu't-anon ni Staff Sergeant Oli sa PNP personnel nga on duty sa Comelec checkpoint sa Banwa. It so happened during the time nga in the conduct of the checkpoint si Staff Sergeant Oli nag-agi, no? And then nagaan siya ticket for violation of municipal ordinance. Apisar sini nagpasalig ang militar nga hindi ini makamansya sa maayong nga relasyon nila sang kapulisan. Padayon man ang koordinasyon sang kapulisan sa militar sa ginahimo nga investigasyon. Restricted o kung hindi makagwa sa kampo sa militar ang duwa ka natumod nga personel. Upod kay Cirilo Renduque, Kim Salinas, Western Visayas. Mga kapuso,
kapuso, padayon gihapon nga ginapabaskog sang Bagyo Jenny ang southwest monsoon o kun hangin habagat samtang nagapalapit ini sa punta sang northern Luzon. Suno sa pag-asa yara gihapon sa tropical cyclone wind signal number 3 ang naminhan nga bahin sang Batanes sa porsyon sang Itbayat. Ginpaidalom sa tropical cyclone wind signal number 2 ang iban pa nga bahin sang Batanes kag naminhan nga bahin sang Babuyan Islands. Gani manginhanda sa mabaskog nga hangin kag ulan nga posible magresulta sang halit pagbaha kag pag-usmod sang duta. Samtang tropical cyclone wind signal number 1 sa nabilin nga bahin sang Batanes, norte nga bahin sang mainland Cagayan, naminhan sang Apayao kag naminhan sang Ilocos Norte. Samtang base sa datos sang Metro Weather, magaulan sa pila ka bahin sang Aklan, Capiz kag Negros Occidental subong nga hapon. Wala naman sang ginalauman nga pag-ulan sa Western Visayas subong nga gabi. Ari naman mga kapuso, kapulisan sa Bacolod City intakos ang kahandaan sa pagresponde sa pila ka mga insidente angot sa eleksyon pinaagi sa simulation exercises. Yaring balita ang atong gitutukan. Halin sa paglupok sang bomba. Tinirohay sa mga pampublikong nga lugar. Pag-ayam sa mga kriminal kag madasig nga pagresponde sang medic. Explosive Ordnance Team, Soko, kag kapulisan. Ini ang kabahin sa ginkasanga simulation exercise sang Bacolod Police bilang pagpanghanda sa barangay kag sangguniang kabataan election sa katapusan sa Oktubre. Nagpe-prepare kami. Nakita niyo naman, tama nga, sabi nila saving lives dapat ang priority. Pero kung may pagkakataon na mabuhay, dapat siyempre bubuhayin natin. Ginpakita sa BCPO mas special equipment, multi-million suit, kag devices sa ginagamit sa tion sang EOD rigging method. Detonation kag controlled destruction, agud mapaiway ang collateral damage. Nagupod man sa simulation ang katapos ng DepEd kag sectoral organizations. Kabahin sa pagsulong sa marimpyo kag malino nga BSKE. Advice sa mga teachers na hindi sila pwede makadampig bisan sinoda nga mga gapadalagan. Sa masobra 60 ka barangay sa syudad, wala man sang nalisa bilang red category kung high-risk area. May 47 ka voting centers nga tutukan ng BCPO kag force multipliers. Santo sa records ng COMELEC, may 340,000 ka registered voters sa barangay kag masobra 100,000 naman para sa SK elections. Suno, sa regional officials yung nagtambong kag nag-assess sa simulation exercises. Nakita ang kahandaan sang BCPO sa mga senaryo. Apang, may isa ka-importante nga butang nga nalimtan ang kapulisan sa Bacolod. Ginawa natin kanina na merong namatay or tinamaan. We forgot to check the cost of the flying bodies sa mga investigators po, sa first responders natin. Upod, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Vice Mayor Jeffrey Ganzon nakulangan sa ginpasang reports ng Department of Public Works and Highway 6 sa ila monitoring sa Ungka flyover. Ini ang gintutukan ni John Sala. Daily monitoring ang ginpromisa, apang weekly report ang ginpasa. Husto na lang ang magkulokadlaw sa Iloilo City Vice Mayor Jeffrey Ganzon bangod na kulangan gid kuno ini sa report niya ginsumiter sa Department of Public Works and Highway 6 sa ila monitoring sa Ungka flyover. Walang nila ito yung promisa sa amon is daily. Daily. So sila dapat everyday kahatag sila. Amo itong ginatag na buyan nila nga paglanon sa pag-public hearing ta. Medyo kulang guro na misinterpret nilang ila promisa. Dugang pa sini nga ang ginpasa pa kuno sa DPWH 6 ang hindi man maintindihan sang tanan sa konseho bangod ang mga nakabutang nga datos nga napetsahan September 22 to 30 ang wala man sa may mga nakabutang nga unit of measurement. Apang paglaro ni DPWH 6 Director Engineer Sunnyboy Oropel kung tani maintindihan man sang konseho nga hindi mahapos ang pagpatigayon sang monitoring. Consolidate ang daily na kaya hindi man lang amo na ang ginauga. I hope may tindihan man kami nila. Bangon siniga pa evaluate pa sang BC Alkalde sa mga engineer sang syudad ang nasambit ka report. Tipo mangkututan ng mga engineer today sa city. Hindi ko na ka-interpretar, hindi ko engineer. At siguro nga itong mga engineer di mo pangabayon tang mag-usisa.
Sa pamangkot naman kun nga wala sang unit of measurement nga nakabutang sa report nga ginpasa sang DPWH 6 sa konseho nga amuman ang ginapamangkot sang opisina sang BC Alkalde, ini ang sabat ni Oropel. Ari lang o, kabudline na namon i-explicar sa on the air. Kung gusto nyo, kadto ka mo sa opisina, ka-explikaran ka mo kung paano nakakap-up sa figures. Liwat man nga nagpasalig si Oropel nga safe labayan sang four-wheeled light vehicles ang flyover. Upod kay Hans Dishato, John Sala. One Western Visayas. Mga pungso, ginbawian naman sang kabuhi ang 80 anyos na lalaki matapos ginatrap sa nasunog sining balay sa Purok Lumboy, Barangay Tabugon, Kabangkalan City sa Negros Occidental. Ginkilala ini kay Guy G. Fukuda, isa ka Japanese national apang sa Kabangkalan City na nag-aistar, kaupod ang iyang asawa. Sa pagpangusisa sa Kabangkalan BFP na bilin sa ilang balay ang biktima, bangod nga may ginkantuan ang asawa sini. Posible nga na-suffocate ang biktima kag wala na nakagwa sa iyang kwarto sang nag-umpisa ang kalayo. Padayon ang investigasyon sa Kabangkalan BFP sa gitunaan sang sunog. Amat-amat na nga nagbalik sa normal ang sitwasyon sa Lawaan National High School base sa monitoring ng DepEd Schools Division of Antique. Ini matapos ginpalawig ang work-from-home scheme sang ginareklamo nga principal nga si Venus Divina Nietes nga ginaalegar nga nagapang-bully, nagapamahog kag nagaabuso sa posisyon. Suno kay Attorney Elizabeth Velasol, nagapadayo na ang psychological first aid sa mga estudyante kung sa diin gina-evaluate ang ilang mental condition sa pagpanguna sang team halin sa Rural Health Unit sang Banwa. Ginapasiguro man sang DepEd nga tayuyon ang class schedule kag matuman ang nagakaigo nga class load. Posible suno kay Velasol nga ipaidalom si Nietes sa vacation leave pagkatapos ng work from home samtang nagapadayo ng investigasyon. Pending naman ang administrative complaint resolution bato kay Nietes sa opisina sang DepEd 6 Regional Director. It's still part of negotiations, options to be considered. But rest assured that ever since the division office as well as DepEd 6 are on top of the situation. Mga puso, pamunuan sa BCPO, tutukan ng seryes ang pagpangawat sa Bacolod City. Mga pulisan, ginmanduan nga masugton pa ang pagpatuman sang seguridad sa mga kabaranggayan. Yaring balita, ngaton gintutukan. Halin sa ginapaso ni adik nga hinali na lang nagtuhaw sa banyo sang isa kabalay sa barangay Villamonte. Duha, kaminor de edad nga nagsungka matapos nag-viral sang na-record sa CCTV operasyon sa isa kabalay sa Sumag. Pag-target sang grupo sa mga kabataan sa isa ka-cashier sa Barangay Mandalagan. Kag sang damlaglang. Ang operasyon sang tato ka hold-upper nagtaban sa mga cellphone kag kwarta sa mga customers sa isa computer shop sa Barangay Handumanan nga nakuhaan man sang CCTV. Nagkakahangawa ang pinakamaresidente sa series ang kinawatay sa syudad. Ang ginaugtasan sa BCPO, sa Baylo Manawag Police, mas ginapili sa mga biktima nga mag-post online. Mga late reporting yung ginagawa, through social media sila. Dapat yon i-report kasi para naman mahabol. Sayang lang, nahirapan kami kasi late reporting. Sana na ibabato pa agad. Ginpahanomdom ni Alinyo sa masobra 1,000 kakapulisan sa syudad nga mangin proactive kag magbantay sa kabaranggayan. Suno kay Alinyo, may lead ng kapulisan sa identity sa mga suspect. Apang hindi pa ini mapalihag sa publiko sa pagpadayon sa ila intel monitoring. Narinig ko naman sila at sumurrender yung dalawa. Ito, we are organizing a team. We organize a team, a tracker team para habulin yung mga ano na yan. Dugang sini, mahimo makapablatter ang persona na tigayon man blao kung wala ang pagpangawat sa suspect. Ini matapos, nakalabot man kay Alinyo ang reklamo nga may pila ka istasyon nga wala nagabaton sa reklamo kung wala man sang pagpangawat nga natabo. Upod, Kiril Casillo, Adrian Priatos, One Western Visayas. 4 ang arestado sa separadong buy-bust operation sa Pavia Police. Sa barangay Ungka, uno na recover kanday Christian Erodistan, ginakabig nga high-value individual kag Ian La Chica, ang 30 ka gramos ang ginapatihan shabu nga nagabalor sang 200 sa 4,000 pesos. Sang ginrikisa ang nakuhaan pa sang bladed weapon si Erodistan. Samtang sa barangay Kabugaw Sur naman, arestado ang ginakabig high-value individual nga si Kian Alvin Espinosa kag Grace Boy Caballero. Nakuha
nakuha sa ila ang 42 gramos nga suspected shabu nga nagabalor sang 285,000 pesos. Si Espinosa ang nakuhaan pa sang 7 ka mga bala sang kalibre 45 kag magazine. Ang mga naaresto ang nagapangatubang sang kaso nga paghupot kag pagbaligya sang ilegal nga droga. Liwat nga mabatian ang matunog nga tunog sang drums, simbolo sang mainit nga debosyon sa mga kalibonhon kay Senyor Santo Niño. Sa maabot nga Sabado, October 7, masaksihan na ang opening salvo sang ginakabig Mother of Philippine Festivals, ang Kalibo Santo Niño Ati-Atian Festival. Siyempre manginkabahin sang selebrasyon ang GMA Regional TV. Maghahatag sang dugang kasadya si Kapuso host and actress Rabia Mateo. Gani kita-kits mga Kapuso sa Sabado alas 5 sang hapon sa Pastrana Park, Kalibo, Aklan. Sa Kapuso Artist Participation sa opening salvo sang Kalibo Santo Niño Ati-Atihan 2024. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga puso, sa Negros Occidental, kapin 200 ka mga estudyante sa isa kabulutuan sa Talisay City nagabatsyag sang flu-like symptoms. Pamunuan sa eskwelahan nagahimo sang tikang para malikawan nga makalaton pa. Nakatutok Aileen Pedreso. Bisan pa nagatagiti ang init, nagasuksok sang face mask ang iloy nga si Mary Chill, samtang nagahulat sa iya bata diri sa gwa sang Efegenio Enrica Memorial School sa Talisay City. Dako nga proteksyon ang face mask para sa iya, kay sa iya man nga bata. Bangod may pila ka mga estudyante sa eskwelahan ang ginahilanat kag ginaubo. Kay subo nga chimpo, hindi tagid mapaktan na nga aton bala nga klima sa aton nga no. Subong uso nagidya ang ubo, ilanat. Ikinana nagidya subong ang mga bata magabalik liwat sa mga face mask. Umpisa Setyembre, mas sobra 190 na ka mga estudyante ang naka-eksperyensya sang flu-like symptoms. Gani agud malikawan ang pagdatnanay, ginpakamaayos sang tagdumalahan sang eskwelahan, nga liwat himuon nga mandatory ang pagsuksok sang face mask. Ang mga nagabatsyag sang sintomas, iga-excuse man sa klase, kag papahuwayon anay. Gina-advise na lang namon nga hindi na mag-report sa school, syempre para nga malikaw man ang laton-laton. Tapon kay tungod nga daan nga crowded man ang mga rooms, ang laton-laton bala hindi man malikawat. Magluwas sa kabataan, may 11 man ka mga manunudlo nga na sore throat, na sipon ka ginahilanat. Kung may mga ginikanan nga pabor sa pagsuksok sang face mask, si Cherry naman nabudlayan. Para sa iya, mas importante nga magpanghugas sa kamot kag mag-inom sang tubig. So, hindi ka man kaginawatan kung may face mask ka. Nagapahanumdum naman ang Schools Division sa Negros Occidental sa mga ginikanan nga gilayon ipa-check up ang kabataan nga makitaan sang sintomas sang tangkaso. Upod kay Ruel Banggol, Aileen Pedreso, 1 Western Visayas. Mga kapuso, nakuha sang Mapua Cardinals ang ikatatlo sini nga kadalagan sa 4 kahampang sa NCAA Season 99 Men's Basketball Tournament matapos ginluto sini ang Benil Blazers. Sa hampang ginpatigayan alas 2 subong nga hapon sa Philoil Eco Oil Arena, nagpangibabaw ang Cardinals sa Blazers sa score nga 75-71. Ginkilala nga best player of the game si Pau Hernandez nga nakatigayon sang 22 points kag 4 rebounds. Bangod sa kalatusan, nahulog naman sa 1-3 win-loss record ang Blazers. Sa second game, padayon naman nga nagahampang sa subong nga mga tinion ang EAC Generals kag JRU Heavy Bombers. Ang hinampang sa NCAA Men's Basketball ang malantaw kada Martes, Miyerkules, Biyernes, Sabado kag Domingo sa GTV kag sa live streaming sang NCAA Philippines Facebook page. Iloilo City DILG nagahingyo sa incumbent SK officials kahit suhon ang mga dokumento nga kinahanglan i-turnover para sa mas mahapos nga transisyon. Ini ang gintutukan ni John Sala.
Magluwas sa mga ginapatuman nga proyekto suno sa Iloilo City DILG lakip sa mga dapat tutukan sa mga sangguniang kabataan officials ang mga papeles o kung dokumento kag mga gamit nga kinahanglan ni turnover sa masunod nga magapungko sa pwesto. Suno sa City DILG bangod masami kulang o kung wala gid sa mga papeles ang mga SK officials sa gina-turnover, dapat subong pa lang ginamat-amata na ini. Isa na dapat turnover nila minutes of meetings nila kay mga documents na, mga files, kung ano ang mga gamit nga ginpamakal nila using their funds. Plus dapat ka-comply man sila sa full disclosure. Like si Barangay, nag-posting na si Barangay, I think it's 7 documents na subong gina-comply na, nga makita mo tanang transaction bala sa Barangay. Bagay nga ginpaboran sang pila ka mga pumuluyo. Sige, natural para makakuha ng ang kuha nila, mabalaan man ang ilang mga kung anong kuha nila mga kuha sa papili sila Siyempre, kinanglang ginaya kung ano ang ginpang kuha nila, ginpang gasto, ikuha ng ginaya nila sa mga papilis, yaya. Gani ang pila ka mga incumbent officials nagsugod naman kuno sa pagproseso sa ining mga papeles. We're actually on the almost in the inventory process naman with papers, records, procured supplies and equipment, at the same time mga donations, and those inventory ng mga inventory that will also be turned over sa next mga pungkot. Suno sa DILG, ang mga mapaslawan nga maka-turnover sa nagakaigo ng mga papeles kag pasilidad sa mga magatalo sa ila sa pwesto ang sarang mapasakaan sang kaso. Kaya kung hindi sila magkandakan ng inventory, medyo problema ina. Kag mo gina-remind namon sila, bata pa kamo, once makasuhan ka mo gani, paano ka mo makaubra kung di ka mo kakuha bisan police clearance? Upuod kay Cirilo Renduque, John Sala. 1 Western Visayas. Beauty with a Heart nga makabig si Bianca Umali bangod sa dedikasyon sinibilang breast cancer awareness advocate. Sa isa ka interview, ginshare ni Bianca nga dako nga parts sa iya life nga makarelate gid sa mga naeksperyensyahan sa mga may cancer nga niluyag sila makabulig sa mga nagakinahanglan. Gin-reveal man ni Bianca nga mayara siya upcoming project sa Kapuso Network nga iya subong ginapreparahan. Ginkilala sa Film Development Council of the Philippines si Michael V bilang isa sa comedy icons sa local showbiz industry. Ginapasalamat gid ni Bitoy ang ining recognition kung sa rinupod niya sa Ay de las Alas, Eugene Domingo, Vice Ganda, hanggang nagtaliwan nga si Comedy King Dolphy. Wish kuno ni Bitoy nga halin sa sketches kag parodies, mag-level up ang standards ng comedy sa Pilipinas. Mga kapuso, mas nagainit pag mga eksena sa maging sino ka man. Subong na bala na ni Dino ang iligal ng mga aktibidad ni Carding, mapunggan pa bala niya ini, mamati na manayhan si Carding sa Abyan. Bisan pa nagbaisay sila mahimo bala ni Dino nga balikan ng Abyan nga ara sa ital-ital. Ina kagiban pa nga aksyon, kakilig ang mga eksena ang bantayan sa maging sino ka man. Sa GMA Telebabad pagkatapos ng 24 oras. Mga kapuso, mahimo nyo malantaw ang ining episode sa GMA Regional TV official website www.gmaregionaltv.com. Pwede man mabisita kag i-click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa mga updated nga balita. Mga kapuso, 82 days na lang, Pasko na. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, kag subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo nga salamat sa pagtutok. Ako sa Adrian Prietos. Kapuso, mag-isa kita kang ibaloon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Caitlin Revilla. Kag ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas. Bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.